So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong araw po is nakaka-excite dahil meron na naman po tayong bagong weekly series na ating tatalakayin for the whole week, and I hope na sa bagong talakayan natin ay marami tayong makuha learnings nang sa gayon ay may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, kaya ngayong araw po ay tanggapin po natin ang salita ng Diyos. So, yung title po ng ating weekly series ngayong araw is 7 Postures of Prayer. So, yung sinasabi po ditong postures ay hindi yung kung ano ba yung position natin tuwing tayo nanalangin, kung tayo ba'y nakatayo, nakaupo, or nakahiga. So, hindi po ganoon yung tinutukoy dito. So, yung tinutukoy po ditong postures is yung katayuan ng ating puso or spiritual kung habang tayo nanalangin. So, ang topic po natin for today is praying with faith. Now, sabi po dito sa Matthew chapter 8 verse 5 to 10, sabi po dito, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for her. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and heal him? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. And sa Tagalog naman po, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, papupuntahin ko siya at papagalingin. Ngunit, sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At sa isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya nga iyon. Nang mga si Jesus ang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. So, para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is, he seeks the right person. So, he seeks the right person. So, sinasabi po dito na yung mataas na opisyalis na yon, which is meron nga siyang kawal na paralisado. So, yung ginawa nung mataas na opisyalis dito is hindi siya naghanap ng kumbaga manggagamot, kundi yung pinuntahan niya agad dito is kumbaga dumirekta agad siya dito kay Jesus. So, which is applicable din to sa ating mga tao na kung meron tayong mga problema, hanapin natin yung tamang solusyon, which is lapit agad tayo kay Jesus Christ. Pangalawa naman is he believes in Christ's power. So, yung mataas po dito na opisyales, kumbaga naniwala siya sa kapangyarihan ni Christ na mapapagaling nito yung kanyang kawal. Na kahit hindi yun puntahan ni Christ na kumbaga makasalamuha yun ni Christ ng personal, bagkos naniwala siya sa kapangyarihan ni Christ na kaya nitong pagalingin yung kawal niya sa pamamagitan lamang ng salita ni Christ. And lastly po sa ating katuroan is
he causes Jesus to marvel at his faith. So, namangha po si Jesus dun sa mataas na opisyalis na taga-Romano kasi nga kumbaga nakita ni Christ sa kanya kung gaano kalakas yung pananampalataya nito kay Christ. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is seek God first. So kung tayo po ay nagkaroon ng nakakaranas tayo ng problema sa atin, kasi mga tao ang pumapasok agad sa atin kung sa tuwing nagkakaproblema tayo is kung kanino ba tayong taong lalapit para masolusyonan yung ating mga problema. Halimbawa na lang is kung may problema tayo sa pera. So, ang iisipin agad natin na para masolusyonan yun, nahanap tayo ng taong mahiraman or mauutangan natin ng pera. So, kumbaga mali po yung ganong bagay. So, kung nagkakaproblema po tayo, ang una po nating lalapitan, mas maganda po na ang Diyos po ang una nating lapitan, kasi ang Diyos po ang magbibigay sa atin. Kumbaga gagamit siya ng ibang tao para solusyonan yung ating problema. And pangalawa naman po sa ating application is put your faith in His power. So, magtiwala lang po tayo sa kakayahan at kapangyarihan ng ating Diyos at siya po ang bahala sa ating mga problema. And lastly po sa ating application ngayong araw is exercise an impressive faith. So, maganda po na sanayin natin sa ating sarili na magkaroon tayo ng kumbaga impressive, or ano ba sa Tagalog yung impressive? Kumbaga yung mamamangha yung Panginoon sa ating pananampalataya sa Kanya.